Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang. Ating balikan ang nakaraan na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago natin umpisahan, nais ko po muna kayong batiin. Big shout out Team Kapuso at sa aking team, The Voice and the Girls. Kapatid Renegade Offering Channel at ang kanyang may bahay Agnita's Kitchen. Endailin Himaw Hong Kong. Ate Babes. Ate Juicy Dixon. Ma'am Janet Galvan Salazar. Kaalam sa Kinubuhi TV. Apyang. Just Smile Midori. At sa aking kaibigan na isa ding vlogger nandito sa aking accommodation kasama ko po, walang iba. Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pelurin. At syempre sa ating kaibigan, Konyang Life in Malaysia. At ngayon, may bago na naman po tayong sulat na babasahin mula sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Yen Yen. Kuya, nais ko rin pong mag-share ng aking kwento ng buhay. Naway inyong magustuhan at ang inyong tagapakinig. Kuya, para inyong maintindihan, akin pong uumpisahan. Kuya, hindi po ako nakapagtapos ng college. Hanggang high school lang po ang aking natapos. At dahil doon, tuwing may sayawan, fiesta sa kabilang baryo, ay nandun ako. At dahil dito ko po nakilala ang itago na lang po natin sa pangalang Jan Jan. Fiesta sa amin noon nung nakilala ko si Jan Jan. Tuwing sweet music kuya, ako ang lagi niyang inaabangan at ako ang lagi niyang kinukuha sa upuan. At sa katagalan, doon ko nalaman na gusto pala ako ni Jan Jan. Si Jan Jan ay taga kabilang baryo kuya na dumayo sa amin para mamiesta. Kaya bago matapos ang sayawan, nagpaalam si Jan Jan sa akin na babalik daw siya sa aming baryo para manligaw sa akin. Kaya inalam niya kung saan bandang aming bahay, kuya. At sinabi ko sa kanya, kaya niya nalaman. Pero hindi ko inasahan, kuya. Ang akala ko'y nagbibiro lang siya. At isang linggo ang dumaan
andyan na nga. Nakamotor si Janjan, kuya. At nagpaalam siya sa aking mga magulang kung pwede daw siyang umakyat ng ligaw. Dahil nasa tamang edad naman ako noon, kaya pumayag ang aking mga magulang. Dahil nakita naman nila na formal na nagpaalam si Janjan. At yun na lagi ang ginagawa ni Janjan, kuya. Twice a week siyang bumibisita sa bahay para umakyat ng ligaw. Taon din ang lumipas nang sinagot ko siya. At fiesta sa kanila. Inanyayahan ako, kuya, na bumisita din sa baryo nila. At pinaalam ako sa aking mga magulang. At dahil nakilala na nga si Janjan, pumayag naman ang aking mga magulang. Hanggat dumating ang araw, kuya, nagpaalam si Janjan sa aking mga magulang na mga sawa daw sila. At dahil wala naman akong ginagawa, pumayag ang aking mga magulang. Hanggat dumating ang araw, dumating si Janjan kasama ang kanyang mga magulang, kuya. At nag-akyat sila. Napapangasawahin na raw ako. At doon napag-usapan ng aking mga magulang at magulang ni Janjan ang aming kasal. Hanggat dumating ang araw na kami ikinasal, kuya. Pagkatapos ng kasal, dinala ako ni Janjan sa kanilang bahay. At doon kami nakitira sa bahay ng kanyang mga magulang. At dahil nga, kuya, hindi ako komportable na kasama ko ang kanyang mga magulang. Pero gusto ng kanyang mga magulang na nandun lang kami. Kaya napag-usapan namin ni Janjan, papaano namin malaman na kaya na namin sa sarili naming mga paa ang magbukod. Kaya nagpaalam na lang si Janjan sa kanyang papa na kung maaari magtayo kami ng kunting maliit na bahay. At humihingi siya ng tulong sa kanyang papa. At pumayag naman ito, kuya. Gagawin na sana namin ang munting tahanan namin. Dumating ang kaibigan ng aking biyanan. Sabi, gusto daw nila na si Janjan ang mamahala sa kanyang mga lupain. Dahil daw ang kanyang pinabantay doon
ay hindi na marunong magbigay sa kita ng ani. Kaya gusto niyang paalisin iyon. At kami nang ipalit doon. Sabi pa nga niya, walang problema sa bahay. Dahil may bahay na doon. Kaya kinuusap ng biyanan ko si Janjan. At pumayag kami, kuya. Para nga makapagbukod na rin kami ni Janjan. At nung nandun na kami, kuya, naglinis na kami sa mga taniman na kung saan may mga tanim na. May niyog, may sagingan, may kamutihan. Kaya doon ko nakita ang kasipagan ni Janjan, kuya. Napakasipag niya. Hanggat sa nagbuntis ako at naipanganak ito, kuya, ng isang batang lalaki. Mas lalo pang nag-igay si Janjan, kuya, nung mayroon na kaming anak. Nakita ko ang kanyang kasiyahan. At ang kanyang kasipagan. Hanggat isang araw, dumating ang namamahala noon sa lupain. At gusto niyang kuhanin ang mga saging na kanya raw itinanim. Mga saging na pwede nang kuhanin. Lahat ng saging na may bunga, kuya, pinutol niya at kanyang dinala. Pinigilan ni Janjan. Pero nakipag-away ang tao, kuya. Kaya ang ginawa na lang ni Janjan ay pumunta sa may-ari. At ipinaalam niya na bumalik ang dating namamahala ng lupa. At kinuha ang mga saging. Pero para walang gulo, sabi ng may-ari, ibigay na lang daw. Kaya binigay na lang sa kanya, kuya. Ang alam namin, ayun na yon, huli ng kanyang pagpunta. May kasunod pa pala. Kinuha niya ulit ang mga bunga ng saging, kuya. At doon na nag-away sila, Janjan. Halos magkasuntukan sila, kuya. Kaya ibinigay lahat. Pinaputol na lang lahat ni Janjan. At sabi niya, yan na yung huling pagpunta ng namamahala nun. Kaya pinapakuha na ni Janjan lahat ng bunga. At hindi na siya makakabalik pa. At dahil doon, pinabarangay ni Janjan ang taong iyon. At sinamahan siya na may-ari ng lupa, kuya. Para formal na inireklamo sa barangay.
at para hindi na makabalik ulit ang taong iyon. Dahil may motor si Janjan, kuya, nung matapos niya ng maglinis sa lupain at naghihintay na lang na ang aanihin, ay napag-isipan niyang mamasada ng habal-habal. Piyesta noon sa aming barangay. Kaya nagpabinyag na rin kami ni Janjan. Kaya masayang-masaya na kaming dalawa nang mabinyagan na ang aming anak. At dahil maraming pasahero sa araw na iyon, pagkatapos binyag, nagkainan at kinhapunan, tuloy ang pamamasada ni Janjan sa habal-habal, kuya. Pero kung dati, laging maagang umuwi si Janjan, nagtaka ako, kuya. Alas 7 na ay hindi pa siya umuwi. Hindi ako sanay na hindi siya umuwi ng ganong oras. Kaya nag-alala na ako sa kanya. Hindi rin ako makaalis dahil may bata na binabantayan. Kaya talagang naghintay ako na makarating siya. Pero umabot na lang ng alas 8, wala pa si Janjan, kuya. Maya may dumating sa bahay. Habol hininga sa katatakbo, kuya. At sinabi niya na may nangyari daw kay Janjan. Sinaksak daw ito doon sa kabilang baryo na kung saan naghatid siya ng pasahero. Hindi ako makapaniwala, kuya, nang sinabi ng isa sa mga kakilala namin. Nung marinig ko iyon na sinabi niya na sinaksak si Janjan, parang nanlamig ako, Kuya Kalbo. Hindi ako makapaniwala. Ang alam ko'y nananaginip lang ako. Hindi ako nakakibo sa aking sarili. At hindi ko na lang namalayan, kuya, na tumutulo ng aking mga luha. Sabay kinuha ko ang bata at pinunta ko sa aking biyanan at sinabi ko ang nangyari kay Janjan. Maging sila'y hindi rin maniwala, kuya. Kaya agad-agad na pinuntahan ng aking biyanan na lalaki sa pinangyarihan. At doon na nga, nang umuwi ang aking biyanan, umiiyak na, Kuya Kalbo.
Dahil si Janjan daw ay wala ng buhay. Para akong pinagsakluban ng langit, kuya. Nawala ang mga pangarap naming dalawa ni Janjan. At isa pa, napakabait ni Janjan. Bakit ginawa sa kanya iyon? Yan din ang tanong ko, kuya. Ang dami-daming mga masasamang loob. Bakit si Janjan pa? Bakit ang asawa ko pa na kung saan? Napakabait at responsabling asawa. Kaya dumating na nga ang kanyang labi sa bahay ko yan. Grabe ang iyak ko. Dahil hindi ko alam kung papaano kami, saan na kami magsimula ng aking anak. Na napakaliit pa at wala ng ama. Pagkatapos na ilibing ni Janjan, umuwi ako sa aking mga magulang ko yan, kasama ang aking anak. At doon na lang ako nang hingi ng tulong sa aking mga magulang. Mabuti na lamang ay hindi nila ako pinabayaan, kuya. Sabi ng aking papa at mga kapatid, magtulong-tulong daw sila para ako matulungan. At yun, kuya, para hindi ako malungkot, nagpaalam ako sa aking mga magulang na maghanap ng trabaho. At iiwan ko ang aking anak sa kanila. At pumayag naman sila. Dahil sabi ko, kailangan kong magkayod para sa kinabukasan ng aming anak ni Janjan. Kaya ngayon, nagtatrabaho ko, kuya, bilang isang kasambahay. At yun ang binubuhay ko sa nag-iisa naming anak ni Janjan. Mahirap kalimutan si Janjan, kuya. Hanggang ngayon, lagi ko pa siyang naalala. Dahil napakabait talaga niya na asawa, kuya. Kaya kahit na 3 taon na ang nakalipas mula nang siya'y nawala, nasa isipan ko pa rin si Janjan, kuya. Kuya, naway nagustuhan po ninyo ang aking kwento ng buhay. Kwento na mahirap kalimutan ang isang taong mabait at mapagmahal. Kuya, hanggang dito na lang ako. Naway marami pang magpadala ng sulat sa iyong palatuntunan. Hanggang dito na lang.
Ma'am Yen Yen, maraming salamat sa iyong napakagandang kwento. Kwento na masasabi kong napakabuti mo. Dahil hanggang ngayon, hindi mo makuhang palitan ang isang taong nagmahal sa'yo at mabait na si Janjan. Mahirap ang mawala ng katuwang sa buhay. Pero ikaw, ito, nanatili ang pagmamahal mo kay Janjan. At binuhay mong mag-isa ang inyong anak. Dalangin namin na mapatapos mo ang iyong anak. At sigurado naman na mapapatapos mo yon dahil masipag kang ina. Sana ang gumawa ng hindi maganda kay Janjan ay mabayaran niya ang kanyang kasalanan. Kung hindi man nahuli, mananagot din siya sa taas. Kaya laban lang, Ma'am Yen Yen, para sa kinabukasan ng iyong anak. At maraming salamat sa iyong na-share na kwento dito sa amin. Mga kaibigan, inyo pong narinig ang kwento na na-share ni Ma'am Yen Yen sa atin. Ano ang masasabi ninyo? Malay po ninyo, mabasa niya ang inyong mga komento. At maraming salamat sa walang sawang suporta ninyo sa ating programa at sa aking channel. Muli sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, naway i-subscribe nyo ako at mag-comment at i-share sa ating mga kaibigan. Malay po natin, isa sa inyong mga kaibigan ay magbigay ng kwento ng buhay dito sa ating programa. Kaya maraming salamat sa walang sawang suporta nyo sa akin. Muli, ito nga po pala si Jun Sahay Bird, ang laging nagsasabing, God bless us all.